Kamusta mga ka-Taurus? Handa ka na bang makinig sa mensahe ng universe para sa iyo ngayong buwan ng May 2025? Para sa videong ito, kayo naman ang may kakayahang mamili ng isang card upang malaman ang inyong monthly guidance mula sa universe tungkol sa aspeto ng iyong love life, kalusugan at kaperahan. Sama-sama nating hanapin ang bukas na inilaan sa iyo. Para sa inyong kalinawan, mga mahal na viewers, ang mga barahang gagamitin upang iyong pagpilian ay maingat na ginawa at napili sa totoong buhay. Kaya naman nasa inyong kamay na lamang ang magiging sagot sa inyong monthly forecast sa pamamagitan ng pagpili ng isang baraha. Bago ka pumili ng baraha, huminga ka muna ng malahliim. I-relax ang iyong isipan at damdamin. I-focus ang atensyon mo sa tanong, intensyon o bagay na gusto mong malinawan. Paalala lamang, hindi panghuhula ang tarot. Isa itong hakbang ng universe upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang landas na tinatahak mo. Bago iyan, maglaan muna tayo ng maiksing panalangin bago ka pumili ng iyong baraha. Universe, gabayan mo kami sa pagpili ng baraha ngayon. Ipaabot mo sana ang tamang mensahe ang kailangan naming marinig sa oras na ito. Buksan ang aming mga puso at isip para sa liwanag, clarity at good vibes. Salamat sa guidance at positive energy. Amen. Para sa iyong love life reading, sa harap mo ay may tatlong baraha. Baraha 1, baraha 2, at baraha 3. Piliin mo ang barahang pinakamalakas pumukaw ng iyong atensyon at gamit ang iyong intuisyon. Ang tamang mensahe ay palaging makakarating sa tamang oras. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ka ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito, ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay 9 of Pentacles. Para sa Taurus ngayong buwan ng May 2025, ang 9 of Pentacles ay nagpapakita ng enerhiya ng kasiyahan, kasaganahan at kalayaan sa love life mo. Ang card na ito ay madalas na ugnay sa pagiging kontento at masaya sa kung anong mayroon ka at sa mga biyayang nakamtan mo. Tingnan mo yan? Ang ganda ng buhay mo. Yan mismo ang sinasabi ng tarot card na ito. Sa konteksto ng love, ibig sabihin nito na maaring nakaranas ka ng mga pagsubok sa nakaraan. Ngunit ngayon ay natututo kang pahalagahan ang sarili mo at ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang 9 of Pentacles ay nagpapahiwatig na marahil nagiging mas independent ka at mas pinahalagahan mo ang iyong sariling kaligayahan at katuparan. Kung single ka, baka ini-enjoy mo na ang pagiging me, myself, and I. Hindi ka na minamadali ng love life. Mas mahalaga sa'yo ang personal na kalayaan. Hindi mo na kailangan ng ibang tao para maging buong buo. Ikaw na lang at okay na yan. Kung ikaw naman ay nasa isang relasyon, maaring makita mong mas magaan at mas matatag ang iyong samahan. Ang card na ito ay isang paalala na hindi mo kailangang magsakripisyo ng iyong kalayaan o sarili para sa relasyon. At sa halip, ang healthy na relasyon ay nakabatay sa mutual respect, pagtangkilik sa sariling personal na paglago at pagpapahalaga sa isa't isa. Balance lang. Ika nga. So ang kabuuan, ang May 2025 ay buwan ng love na punong-puno ng self-love at happiness mga Taurus. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay Page of Pentacles. Baka ito na ang love life mong may long-term plan at hindi lang pang IG story lang. Para sa Taurus ngayong buwan ng May 2025, ang paglabas ng Page of Pentacles sa isang love tarot reading ay nagbibigay ng mensahe ng bagong simula, pag-aaral at paglalaan ng oras para sa maayos at matibay na relasyon. Ang Page of Pentacles ay senyales na may paparating na potensyal na koneksyon o bagong tao na maaring maging seryoso sa iyo. May bagong karakter sa love story mo, pero hindi ito yung tipong love at first sight na parang teleserye ha? Hindi ito tungkol sa biglaan o madamdaming romansa.
Ito ay isang relasyong mabagal, ngunit sigurado, may paggalang at may intensyong magtagal. Maaring makilala mo ang taong ito sa isang environment na may kinalaman sa pag-aaral, trabaho o pag-unlad ng sarili. Buksan ang puso sa mga bagong posibilidad, ngunit maging practical at grounded. Huwag madaliin, hayaan itong lumago ng kusa. Open ka lang, pero huwag agad ma-fall sa good morning text, ha? I-ground mo rin ang kilig, okay? Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Ace of Cups. Sa buwan ng May 2025, ang Ace of Cups para sa Taurus ay nagpapahiwatig ng bagong simula o oportunidad sa larangan ng pag-ibig. Ang card na ito ay sagisag ng emotional na pag-renew, pagninilay at ang pag-open ng iyong puso sa mga bagong karanasan. Maaring may isang bagong relasyon na magsisimula o isang bagong yugto ng deep connection sa iyong kasalukuyang partner. Ang Ace of Cups ay card na nagsasabing, Hoy! Taurus, may bago kang pa-love life or level up sa kasalukuyan mong jowa. Maaring magkaroon ng bagong simula na puno ng pagmahal at pagkakaunawaan. Kung may mga nakaraang sugat o hindi pagkakasunduan, ito rin ay maaring maging pagkakataon para magpatawad at magsimula muli. Ito na ba ang simula ng rom-com ng buhay mo? Baka may bagong karakter na papasok sa eksena. Isang potential jowa o kaya naman, ang dati mong kapartner ay biglang naging poetic at sweet. Baka nauntog. Ang Ace of Cups ay nagpapakita na ikaw ay nasa isang panahon ng emosyonal na paglago. Ang buwan ng May ay maaring magdala ng pagkakataon na magsimula kang magpatawad sa iyong sarili at sa iba, at mag-open ng deep connection sa mga tao sa paligid mo. May chance ngayong buwan na ma-realize mong hindi ka estatwa, may feelings ka rin pala. Mas magiging in touch ka sa sarili mo, sa emosyon ng iba, at marahil sa mga love songs na dati pinapakinggan mo lang habang naglalaba. Ang Ace of Cups ay maaari ring magpahiwatig ng isang espiritual na koneksyon. Ang iyong mga emosyon ay magiging mas sensitibo at may higit na pag-unawa. Kaya't maaring madama mo na ang pag-ibig ay hindi lamang isang physical o emosyonal na bagay, kundi isang espiritual na biyahe na magdadala ng mas mataas na layunin sa iyong buhay. Hindi lang puso mo ang magbubloom, pati soul mo ay baka magka-reunion sa universe. Sa kabuuan, para sa Taurus, ang Ace of Cups sa buwan ng May ay isang mensahe ng mga bagong oportunidad para sa pagmamahal, personal na pag-improve at emosyonal na kasiyahan. Huwag matakot i-open yung puso at tanggapin ang mga bagong pagsisimula. Tumungo naman tayo sa iyong health reading ngayong buwan. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito, ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay 5 of Pentacles. Para sa Taurus ngayong buwan ng May 2025, ang 5 of Pentacles bilang health tarot card ay may seryosong mensahe ng pangangailangan, kahinaan at pag-recover. Ngunit may paalala rin ito na may pag-asa at suporta kung hahanapin mo. Ang barahang ito ay madalas sumasagisag sa pisikal na panghihina, kakulangan sa pangangalaga sa sarili o pagkakaramdam ng pag-iisa sa panahon ng karamdaman. Oh dear Taurus, mukhang sinasabi ng universe, Bes, slow down ka muna, hindi ka si Wonder Woman. Ngayong buwan ng May, ang 5 of Pentacles ay binibigyan ka ng real talk. Pagod ka na, emotionally drained, at baka pati immune system mo ay nagtatanong na, kailan ba ako maka-vacation leave? Maaring makaranas si Taurus ng pagod o burnout, lalo kung sobra ang trabaho o emosyonal na dinadala. Kalusugan na napapabayaan dahil sa pagtuon sa material o practical na bagay. Pagkabalisa o stress na maaring makaapekto sa katawan, lalo na sa immune system, likod at leeg, mga bahagi na konektado sa Taurus. Hindi ito game over card best. It's more like, Hoy, tumigil ka muna. Kumain ka, matulog ka, magpatingin ka. Humingi ka ng tulong. May mga taong handang tumulong, health professional, kaibigan o pamilya, ngunit maaring hindi mo ito napapansin.
Alagaan ang sarili, physically, emotionally, at spiritually. Huwag hayaang ang pride o fear ang pumigil sa iyo na magpahinga o magpagamot. Bigyang pansin ang lifestyle. Kumusta ang diet mo, tulog, katawan mo, panahon na para bumalik sa basics at mag-realign. Pero sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay strength. Ang strength card ay sumasagisag ng inner resilience, self-control, at healing through compassion, hindi lamang para sa iba, kundi higit sa lahat para sa iyong sarili. Huwag puro bigay, dapat may balik din sa sarili. Ito yung tahimik pero deadly na lakas, yung tipong puro kalangiti kahit gusto mo nang mag-resign sa buhay. Ngayong May 2025, maaring dumarating ka sa mga panahong may emotional na hamon, stress o emotional na pressure mula sa mga responsibilidad. Pero sabi ni Strength Card, carry mo yan. Hindi mo kailangan sumigaw o mag-walkout, minsan deep breath lang, solved na. Kung may iniinda kang karamdaman, may posibilidad ng pagpapagaling o positibong pagbabago ngayong buwan. Ngunit hinihikayat kang maging maingat, kumain ng tama, mag-ehersisyo, at huwag abusuhin ang katawan. Ang Strength Card ay nag-uugat sa self-trust at inner balance. Ito ay magandang panahon para mag-ground, lalo na bilang isang earth sign. Mahalaga ang koneksyon mo sa kalikasan at sariling katawan. Panatilihin mong grounded ang sarili mo, kahit na parang gusto mo nang lumipad paalis at iwan lahat. Ngayong May 2025, ang Strength Card ay paalala na hindi lang tibay ng katawan ang tunay na power, kundi yung kakayahang mahalin ang sarili kahit ang daming pangyayari. Kaya kung pagod ka na, okay lang magpahinga. Hindi ka weak. Marunong ka lang magmahal ng sarili mo. Tandaan, ang tunay na strong, marunong ding mag-snooze ng alarm. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Knight of Pentacles. Taurus! Mukhang dumalaw sa health reading mo ang Knight of Pentacles. Ang opisyal na patron saint ng mga taong may planner, meal prep at loyalty card sa gym na di pa rin nila ginagamit. Ang Knight of Pentacles ay isang card na nagpapakita ng dedikasyon, responsibilidad at pagtutok sa mga detalye. Ang Knight of Pentacles ay nagsisilbing paalala na magpatuloy sa pagiging disiplinado sa iyong mga gawain tulad ng pagkain, ehersisyo at iba pang aspeto ng self-care. Kahit na maaring mahirap, ang iyong dedikasyon sa maliliit na hakbang ay magbubunga ng malalaking pagbabago sa iyong kalusugan. Ang mensahe? Time to get serious with your health routine, kahit parang mas gusto mong magkarelasyon sa unan mo kaysa sa yoga mat. Ang card ay nagpapakita ng pangangailangan na huwag magmadali. Kung may mga bagong health trends o dieta na nag-aalok ng mabilis na solusyon, maaring hindi ito ang pinakamahusay na hakbang para sa iyo. Instead, mag-focus sa mga subok na pamamaraan na mabuti sa iyong katawan at maging patient sa iyong pag-unlad. Pero sabi ni Knight, kahit simpleng pag-inom ng tubig, pagtulog ng maaga at hindi pag-order ng milk tea araw-araw ay malaking bagay na. Basta consistent ka lang, kahit slow and steady, panalo ka sa finish line at sa lab test results. Sa kabuuan, ang iyong kalusugan ngayong May ay magpapakita ng mga hamon, ngunit may kasamang magandang oportunidad na mapabuti ito sa pamamagitan ng matyaga at disiplinadong pagsusumikap. At ang pinakahuling reading mo para sa videong ito ay ang iyong money reading. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ka ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay Three of Cups. Ang Three of Cups ay isang card ng kasiyahan, pagtitipon at pakikipag-ugnayan sa mga tao. Mga Taurus, handa ka na bang mag-toast para sa tagumpay at baka konting shopping din? Ang Three of Cups ay parang imbitasyon sa isang maligayang salusalo kung saan ang bida ay ikaw, kasama ang iyong wallet na unti-unting bumibigat sa saya.
Ang Three of Cups ay nagmumungkahi ng mga pagkakataon kung saan ang pagtutulungan ng mga tao ay magbi-benefit sa iyong pera. Maaring may mga chance na makakakuha ka ng tulong mula sa mga kaibigan, pamilya o mga kasamahan sa trabaho. Ang kolektibong enerhiya ay makakapagdala ng positibong resulta sa iyong mga pinansyal na plano. May paparating na achievement na pang-post sa social media o kahit sa group chat lang. Maaring makamit mo ang isa mong matagal ng financial goal o magtagumpay sa business venture na akala mo noon ay sana all lang. Maaring magkaroon ka ng pagkataon, makipag-network at makipag-ugnayan sa mga tao na makatutulong sa pagpapadami ng iyong kita o negosyo. Ang komunikasyon at kooperasyon ay susi sa paggamit ng iyong mga layunin. Ang Three of Cups ay nagsasabing, mag-enjoy ka, Taurus! Pero habang nag-cheers ka sa tagumpay, huwag kalimutang may kasamang sipag, talino at tamang tao ang sikreto sa panalong pera. Cheers sa masaganang buwan ng May! Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay King of Swords. Para sa isang Taurus ngayong buwan ng May 2025, ang King of Swords ay nagpapahiwatig ng matinding klaridad at kontrol sa iyong mga desisyon, lalo na sa usapin ng pera. Ang King of Swords ay isang hari ng intelektual na lakas, pagiging makatarungan at pagsusuri. Ipinapakita nito na kailangan mong mag-isip ng malinaw, magtiwala sa iyong mga kakayahan sa pag-decide at maging maingat sa mga hakbang na tatahakin mo sa larangan ng pera. Ang King of Swords ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagiging malinaw at lohikal sa mga hakbang mo. Kung dumating ang mga opportunities, maging wise at gamitin ang iyong talino sa tamang paraan. Gamitin ang analytical powers mo. Huwag magpadala sa mga flashy na offer at magplano para sa mas maayos na financial future. Kasi si King of Swords, hindi siya nagiging hari ng pera sa pamamagitan ng random na choices. Nasa tamang desisyon at tamang plano ang tagumpay. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Two of Wands. Para sa isang Taurus ngayong May 2025, ang Two of Wands ay nagpapakita ng isang buwan ng pagpaplano at pagpapa-expand ng iyong mga posibilidad pagdating sa pananalapi. Ang card na ito ay may mensahe ng pagpapa-expand, hindi lang basta tungkol sa kasalukuyan, kundi tungkol din sa kung paano mo nakikita ang iyong kinabukasan at mga susunod na hakbang sa buhay. May mga bagong oportunidad na dumarating at maganda yan. Pero Taurus, may kasabihang think before you leap. Ang Two of Wands ay nagsasabing, sige, may mga opportunities pero hindi lahat ng gold is glitter. May bagong negosyo, bagong trabaho, baka meron pang investment opportunity. Bago ka magpaka-impulsive, siguruhing aligned sila sa iyong long-term goals. Magplano muna, huwag magpadala sa initial excitement. Taurus, hindi ito ang panahon para magmadali o magpanic. This is the time to think big, set those goals, and take calculated steps. Gamitin ang iyong wisdom at huwag matakot mangarap ng malaki. Ang mga susunod na hakbang mo ay maaring magbukas ng pinto para sa mas maraming oportunidad at maganda, mas maluwag na financial future. Exciting month, Taurus. Time to take the big leap, pero calculated ha. Taurus, ang iyong tarot reading para sa buwan ng May 2025. Sana'y nakatulong ito upang bigyan ka ng gabay at inspirasyon sa mga darating na araw. Tandaan, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang mga mensaheng ito bilang ilaw sa iyong landas. Kung naka-resonate sa iyo ang reading na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang readings. Muli, ito ang Ren Soul Tarot Channel. Maraming salamat sa panood at magkita-kita tayo muli sa susunod na buwan. Ingat ka palagi!